Panoorin po natin itong DDS na ito mga kababayan. Nakatikim po siya ng malulutong na mura mula po kay Madam Bruja. Panoorin po natin. Sabi ni Jerome Papa Lucas, galit na galit ang mga DDS noong pinatay ang isang rider pero masayang-masaya sila nang pinatay ang isang political vlogger. Ang lala talaga ng mga DDS. Unang-una sa lahat, Jerome, yung rider na sinasabi mo kaya kami galit na galit ay single father, lumalaban ng patas. Naghahanap buhay ng marangal. Lumalaban ng patas para buhayin mag-isa ang kanyang anak at ang iba pa niyang kapamilya. Pero, yung political vlogger na sinasabi mo ay connected naman sa hindi marangal na trabaho. Sino ang matinong tao na magpapabayan para mura-murahin at sira-siraan ang mga politikong kalaban ng administrasyon na to? At bakit sobrang daming pera ni Mima Alicia? Connected ba siya sa sindikato? Nagtatanong lang ako Bukod sa pagpapakalat niya ng fake news against the Vice President, ano pa ang ibang work niya bukod doon? You tell me, Jerome. Pakikanta nga yung background ni Alicia. Tama! Sinong marangal na tao ang nagpapabayad? So, back to you. Diba? Bayaran ka ni Leandro Leviste. Huwag mong i-deny. Ako'y nakikiramay sa pamilya ng rider na napaslang. Taos puso po ang aking pakikiramay, lalo na't siya isang single father. Pero buwaka ng ina mo ka, alam mo ba din na single mom si Alicia? Nagpapaaral ng 4 na kapatid. Hindi pinapabayaan ang mga magulang. Breadwinner ika nga. Tang ina mo ka. Diba? Naghuhudya ka kayo na namatay ang isang political vlogger dahil di umano tumitira sa mga puon nyong mga hayop perudes salot sa lipunan. Wala kang patunay na hindi lumalaban ng patas si Mima Alicia. Ako, kilala ko ang isang Mima Alicia. Alam ko kung bakit siya nagkakapera. Maayos ang kanyang piso-piso na kita na kanyang pinag-iipunan, pinaghihirapan niya na ma-monetize ang YT niya. Tang ina mo ka. Ikaw nga dyan, sakto naman ang pagmumukha mo, pero nagpapabayad ka din, di ba? Kay Leandro Leviste, di ba? Oh, sabihin mo, anong proof ko? So, anong proof mo na binabayaran si Mima Alicia? Ang ina mo ka? Yan ang mga mindset niyo, mga animal kayo. Puro kayo bayad-bayad, ending isa din naman kayo. Diba? Ang punto dito, kasi hudang sino man yan ang namatay. Kung ito'y trahedya, tragic ang kamatayan, walang dapat matuwa. Ina mo ka. Ito lang po reaction ko mga kababayan. Sa mga DDS, nakikiusap po ako sa inyo, tantanan nyo na po si Mima Alicia. Tigilan nyo na po siya dahil wala na po yung tao pumanaw na pinaslang po, hindi na po niya may ipagtatanggol ang kanyang sarili. Kung kayo totoong lumalaban at galit sa kriminalidad at mga kriminal, dapat kahit sinong biktima, mapayan ay kagalit nyo or ayaw nyo na tao, dapat kayo ay naaawa at nagagalit doon sa pumaslang sa kanya. Kung totoo kayong galit sa kriminalidad at kriminal. Kaso ang pinapakita nyo mga DDS, galit lang kayo kapag iba ang nabibiktima, pero kapag yung mga tao na inosente din naman at nabibiktima ng mga kriminal, dahil hindi nyo gustong politikong sinusuportahan ng taong iyon, pagtatawanan nyo, iinsultuhin nyo, papalakpakan nyo yung nangyari sa kanya. Ang masaklap pa, itong si Eloy Bugris, nag-o-offer ng GCash. Ibinahagi ko po sa inyo yung video na yun, noong sa video ni Eloy Bugris, nananawagan siya doon sa 2 suspect na pumaslang kay Mima Alicia at bibigyan niya ng GCash. GCashan niya, yun yung term niya. GCashan niya at magpapasalamat siya dun sa 2 suspect. Nakita niyo po kung gaano kasama ang ugali. No? So kayo mga DDS kayo, sumusobra naman yung ganyang pinapakita niyong ugali. Alam namin, may galit kayo sa puso nyo, ayaw nyo kay Mima Alicia, pero sana naman,
yung tao ay pumanaw na, wala na dito sa mundo at wala nang kakayahang ipagtanggol ang sarili niya. Tigilan niyo na ang pang-insulto, pagyurak sa kanyang pagkatao at yung ginagawa niyong katawa-tawa ang karumal-dumal na nangyari sa kanya. Dapat kung tayo galit sa kriminalidad at sa krimen at tayo lumalaban, no, sa masasamang ehemplo ng lipunan, dapat kahit sino pang biktima, dapat tayo ay maawa. Kung hindi man kayo maawa, hindi man kayo magbigay ng simpatya, wag nyo naman na sanang insultuhin, pagtawanan, at gawan pa ng kung ano-anong kasinungalingan. At higit sa lahat, wag nyo naman bigyan ng reward yung pumaslang kay Mima Alicia. At wag nyo pasalamatan. Dahil yun ay krimen eh. Kasi pag ginawa nyo yan, parang kayo pang enabler at supporter ng mga kriminal. Hindi si Panchang Panchang yata pangalan ng babae, no? Si Madam Bruja po yung nag-react, si Panchang po yung una nagsalita. Si Panchang, hindi po yun yung tinutukoy ko na nagpapasalamat or nagbibigay ng reward dun sa pumaslang kay Mima Alicia. Si Eloy Bugris po ang may video na ganun. Si Eloy Bugris. Tuwan-tuwa at gustong pasalamatan at gcashan yung dalawang sospek. Napakawalang hiya po mga kababayan. Yan si Eloy Bugris. Sana ma-meet mo rin ang karma mo, Eloy Bugris. So yun lang mga kababayan. Pakiusap ko lang po sa mga DDS. Tigilan na natin ito. Sa kampo nyo, kapag may nangyaring ganyan, kagaya nung nangyari po kay Sean Wayne, I am Sean Wayne, hindi naman po namin ininsulto or ginawa ng kung ano-anong intriga or alam niyo pinagtawanan si I am Sean Wayne dahil doon sa nangyari sa kanya. Pumanaw din po siya dahil sa sakit, if I'm not mistaken, yun po yung nababasa natin. Pero hindi naman po nakaranas si I am Sean Wayne at yung pamilya niya ng disrespect at pambabastos na dinadanas po ngayon ni Mima Alicia at ng kanyang pamilya. So, tigilan na po natin ito. Tigilan na po natin ang bastusan, lalo-lalo na sa mga taong na mayapa na. Hindi po ito healthy at napakasaklap po ng nangyayaring ito sa bansa natin na nagbabastusan tayo. Kahit yung mga taong yumao na ay nabibiktima pa ng pagbabastusan natin. So, sa totoo lang, hindi naman po ako kasali sa bastusan na yan, Pero, huwag po tayo magmalinis, pare-pareho po tayo nagkakamali. At kapag yumao na po yung tao, sana spare na po natin, pabayaan na lang natin. Kung hindi nyo naman mapigilan yung sarili nyo, pwede kayo magbatikos siguro dahil sa mga hindi nyo nagustuhan. Pero wag nang humantong sa talagang sobrang mabigat na pang-iinsulto, kasinungalingan, at yung magpapasalamat pa kayo at magbibigay kayo ng reward, doon sa taong pumaslang kay Mima Alicia. Napakasama naman po niyan, So, meron pong ganti or balik ang nature, ang karma sa mga taong gumagawa ng ganyan. At kapag nangyari yan sa inyo, again, hindi namin kayo pagtatawanan, hindi namin kayo insultuhin. At ina-encourage ko po ang lahat po na nakakapanood ng video na ito na tayo po ay maghinay-hinay at mag-ingat sa mga binibitawan nating salita at pakipagtalo dito sa social media dahil baka po tayo ay nakakasakit na po ng ating kapwa. Kagaya nung isinare ko po sa inyo na ibinahagi ni Sir Ballpoint, yung babae na nagpakalat ng picture ni Mima Alicia na nasa casket po si Mima Alicia. Pinakalat ng babaeng yon, Mars Ria yata yung pangalan niya, Mars Ria if I'm not mistaken. Pinakalat niya sa social media ang muka ni Mima Alicia na nasa loob ng casket at nilagyan niya napakahabang caption na fallacious naman. So ngayon nag-deactivate siya dahil sasampahan siya ng kaso ng pamilya ni Mima Alicia. Yun po yung huling balita ko. So sana po maging mabuti po tayo sa kapwa natin sa kabila ng pagkakaiba natin ng mga sinusuportahang politiko. Salamat po.